O, joke time muna mga kababayan bago pag-usapan natin yung bomb threat. Bomb threat kuno sa Office of the Vice President. Parang tama yung mga analysis natin. Gusto nilang sundan yung playbook ng mga dilawan. Gustong ulitin yung history, mga kababayan. But before that, dito muna tayo sa kwentong katatawanan. Padala po ni Junbon Bonita ng Makati. May isang pasayro ng jeep, si Kolokoy, pumara ng jeep. May darang pangargang baboy. Itinali mga kababayan ng konduktor. Itinali sa basket ng konduktor. Isinabit. Ngayon, habang tumatakbo yung jeep, di siyempre nangungulikta na ng pamasahe yung konduktor. Sabi ni Kolokoy, bayad ko po niya isa. Sabi ng konduktor, bro, kulang yung bayad mo. May karga ka niyang baboy. Sabi ni Kolokoy, pati yung baboy may bayad? Sagot ng konduktor, siyempre niya, may bayad. Sabi ni Kolokoy, kung alam ko alangan niya na may pamasahe din yung baboy, pinaupo ko na lang sana niya dito sa tabi ko. Oo nga naman. Para hindi logi, nakasabit lang yung baboy. Singil ng pamasahe. Pinaupo na lang daw niya sana para hindi nahirapan yung baboy. Nakabaliktad pa. Of course naman na niya, Mr. Maramillas. Ganon. Yun ang mindset ni Kolokoy. Ayaw malamangan. Anyway, kwentong katatawanan lang naman po. Matik na. 200 pesos. Kasali ka na rin sa monthly draw. 5,000 po yung yung mabubunot natin. 5,000 yung cash prize. Sa hindi mabubunot, kasali pa rin kayo. Grand draw natin sa December, 10,000 pesos ang grand prize. Balik na tayo mga kababayan dito sa ating topic. Nagkagulo sa Office of the Vice President kahapong hapon. Kasi ang sabi may bomb threat. Kaduda-duda po. Pagaling dito sa mga taong nito ang kwento po, laging may mali siya. May kaakibat lagi mga kababayan na agenda. Yan naglabasan sila. Sabi dito sa report ng Manila Bulletin, Operations at the Office of the Vice President in Mandaluyong City came to a halt on Monday afternoon, March 24, after one of its staff members received a text message containing a bomb threat. Yan po. So dapat ito mga kababayan na imbestigahang mabuti ng ating mga authorities. At yung number ng nag-text, iba registered na po ang lahat ng mga SIM card. I-trace kung sino yung may-ari. At tingnan kung saan yung origin. Baka ang origin, DDS man lang. Di ba po? Kasi parang minamain condition na po tayo. Una, nagpa-interview mga kababayan si Sara Duterte doon sa The Hague. Sinabing may threat at baka daw matulad si Digong kung ipipilit na umuwi. Imposible man nga po na makauwi. Matulad daw kay Ninoy, nag-react tuloy yung mga dilawan, pati yung Palasyo Malacanang nag-react. Malabo man anyang matulad siya kay Ninoy. At malayo man niya, walang comparison. Mas mas katulad niya si Hitler, sabi ni Yusek Claire Castro. Sino palpal po kahapon ni Claire Castro? Yan sabi ni Sara noong March 23. Yung gusto niyang umuwi, sabi ko din sa kanya, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Sagot ni Claire Castro mga kababayan kahapon, napakalayo pong ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder of crimes against humanity. Yan po sabi ni Claire Castro rito. Pakinggan natin mga kababayan. Sa pagtitipon din po sa The Netherlands, nabanggit po ni VP Sara sa kanyang speech, as I quote, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Any reaction po from the palace? Inahahalin tulad ba ni VP Sara ang kanyang ama?
kay sa yumaong Ninoy Aquino. Parang hindi po natin nadinig noon na inahilin tulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, "Hitler massacred 3 million, actually supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me." So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. Durog na durog mga kababayan si Sara Duterte kay Jose Claire Castro. Malaboan niya na Ninoy Aquino siya. Mas comparable siya niya kay Hitler. Pagkatapos, afterwards, ito na yung balita mga kababayan na yung Office of the Vice President daw may bomb threat. Ito yung sinasabi natin. Sa analysis natin mga kababayan, parang ang sinusundan na playbook po, yung playbook ng mga dilawan, di ba noong panahon ng dating Pangulong Marcos Sr., nanggulo yung mga dilawan at mga kaalyado, ginulo yung Pilipinas. Kaya nga po na-declare yung martial law, bombahan dito, bombahan doon. Yung Plaza Miranda bombing, isinisi mga kababayan sa dating Pangulong Marcos Sr. Later on, sa pag-iimbestiga po, ang itinuro ng isang kadre na mastermind si Juma. Kaalyado nila. At ang sabi, kaya umiwas si Ninoy Aquino mga kababayan na mag-attend ng LP rally kasi alam ni Ninoy. Ibig sabihin, sinakripisyo mga kababayan yung buhay ng siyam na mga nangamatay. Munti ka na, kasama sa mga seriously injured, nabulag yung isang mata. Si Joby Salonga. You see? Pagkatapos si Ninoy Aquino, tinuturo yung assassin, mastermind, si Marcos Sr. Later on, sa interview ni Father, yung chaplain po ng penitentiary, ang binanggit na pangalan po, si Danding Coangco. You see, ni Sergeant Martinez. Yan po, report dito nung Philippine Star, Alukbang at Ninoy Aquino's murder, August 20, 2014. Tingnan ninyo rito. Revelations. Father Roberto Olaguer, a chaplain who visited the inmates at the New Bilibid prison, would later reveal details about what he heard from Sergeant Pablo Martinez, one of the men convicted of Ninoy's murder. Martinez reportedly was recruited by Colonel Romeo Ochoco, then deputy head of the ABSICOM. Martinez was introduced to Rolando Galman and was told to make sure Galman kills Ninoy, otherwise kill Ninoy and shoot Galman as well. Since Martinez had access to the airport, it was easy for him to smuggle Galman into the tarmac. Sergeant Martinez would later implicate Ninoy's cousin-in-law, Danding Coangco, but it was never proven. Kaya po yung challenge ni BBM noon sa pamilya Aquino, sa mismong interview ni Chris Aquino, congressman pa noon si BBM, buksan na niya uli yung investigasyon ng kaso sa assassination. Ayaw na po ng pamilya. Napatawad na daw nila si President Marcos Sr. Mabubuking kasi po na hindi man talaga si Marcos Sr. yung mastermind. Malamang sa malamang family feud po. Dinacrifice mga kababayan si Ninoy Aquino para mag-alsa yung mga tao. Gusto nilang ulitin ngayon yung playbook ng mga dilawan. Gustong i-replay, ito na ngayon, ang kwento ni Sara Duterte. Inayalin tulad kay Ninoy, yung kanyang tatay. Baka niya maging Ninoy ka. At ito na nga po, may bomb threat na sa Office of the Vice President. So, importanteng imbestigahan ito ng malalim para hindi magamit po sa propaganda na binabaliktad po yung kwento. Ang may banta po yung ating Pangulo, open threat, at ginawa yon ng Vice Presidente mismo, nakasama sa articles of impeachment niya. Kaya nga siya na-impeach ng Congress. Number 1 yon yung pagbabanta
Tapos sa press ko niya, biglang nagsabing, hindi ko man na niya binantaan si President Marcos. Ayan. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDP. Not say that. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Marty Gomales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So maniniwala pa kayo sa mga kwento nila? Harap-harapan po ang pagsisinungaling. Tapos sasabihin nila may bomb threat nga ngayon. Yan ang kwento nila, yun ang script nila ngayon. May bomb threat daw sa Office of the Vice President. Baka yung tulad ng sa airport po, kung may tanim bala, mga kababayan noong panahon sa airport, ito tanim kwentong bomba. Ano ba? Para i-condition yung isipan ng mga tao. Gatungan po, binabaliktad ang kwento. Palalabasin, may banta sa kanila yung ating gobyerno. Si President Bongbong Marcos, wala po sa natura ng ating Pangulo ang maging violente po. Napakabait ng ating Pangulo. Kaya sabi dito sa balita, the explosive ordnance disposal team from Mandaluyong City Police Office was quickly dispatched to the OVP's office to conduct a thorough search. While no explosives were found and the OVP was able to resume operations at 4 p.m., the office reminded the public of the dangers of hoax bomb threats. Sabi ng OVP, bomb threats anya are a serious matter concerning public security and safety. The public anya is reminded that hoax bomb threats can endanger lives and are punishable by law under Presidential Decree number 1726 27, also known as the Anti-Bomb Joke Law. Punishment for disseminating false information or the willful making of threats concerning bombs, explosives, and other similar devices is imprisonment of up to 5 years and fine up to 40,000 or boss. Pero si Digong, nung PDP Laban launching ng kanilang kampanya sa Club Filipino, nag-joke, patayin na lang anya natin yung 15 senador para mabakante. Tapunan na niya natin ng bomba. You see? Yan po, pakinggan ninyo. Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Kita ninyo? Double standard lagi po. Pag sila, ang apektado, masama sa kanila. Yung masama sa kanila, mabuti sa iba. You see? Pero itong sinasabing may bomb threat sa OBP, kaduda-duda po, na parte ito ng playbook nila para kopyahin yung nangyari mga kababayan noong panahon ng dating Pangulong Marcos Sr. Ginamit nila yung kaguluhan during the Marcos administration, yung tatay ng ating Pangulo. Yung mga kwento doon, lahat fake news. Di ba? Nag-alsa yung mga tao dahil sa fake news. Pinaniwalaan yung fake news po. Na magnanakaw yung Marcos po. Wala man pong napatunayan sa ill-gotten wealth. Nabasura lahat, mga kababayan. You see? Kaya huwag tayong maniniwala sa mga kwento nila.
Walang pagkakaiba ito. Noong panahon ng dating Pangulong Marcos Sr., gusto nilang ulitin. Yung paninira noon, ganon din ngayon, binubuhay nila. Yung ating Pangulo, ina-accuse na gustong maging diktador at ayaw na daw umalis bilang Pangulo. Kaya doon mga kababayan sa Dahig, ang sigaw ng mga supporters ni Sara Duterte, Marcos resign. They have that kapal ng mukha para sabihing harap-harapan, Marcos resign, na ang beneficiary po, yung Vice Presidente, siya mismo. You see, wala na talaga pong kahiyan. Walang delikadesa mga kababayan, totally. They have that boldness na sabihin sa publiko, Marcos resign, na ang beneficiary po, si Sara mismo. At siya mismo yung nandoon. Nagsisigawan yung kanyang mga supporters na Marcos resign. Hindi na makapaghintay. Ina-accuse yung Marcos na ayaw nang umalis. Pero sila, 3 years pa lang yung ating Pangulo, gusto nang palitan ni Sara. Mula sa kanyang tatay, yung anak ang gustong umupo. You see? Yan ba, sabi ni Sara, hindi lang naman natin dapat sabihin Marcos resign. Bakit ba kailangan mag-resign? Dahil hindi mo pinakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kasama mo at kaya mo ang mamuno. She has that gal mga kababayan, that nerve, na sabihin hindi maayos mag-isip. Kumusta naman yung nag-i-imagine na tanggalan ng ulo yung ating Pangulo? Maayos ba yun mag-isip? At yung nagbanta, publicly, binantaan yung ating Pangulo. Maayos yun mag-isip? Kaya ka nga na-impeach? Tama po? Lahat baliktad yung sinasabi ni Sara. O ngayon, sabi po ni Attorney Santa Maria, Mel Santa Maria, on ICC case, we're just observers now. Dating low din siya mga kababayan. Itong si Santa Maria, sabi niya, Rally's investigations in false claims from either side will not affect the ICC, which is handling the crimes against humanity case against Rodrigo Duterte. Tayo anyang mga Filipino are just observers of the ICC proceedings. He noted that the prosecution appears to be very prepared for the confirmation of charges, a hearing in September in the trial once it commences, given the detailed arrest warrant. Duterte, for his part, has tapped the services of a competent, able, and experienced foreign lawyer who is very confident in the defense strategy. So it's better to just watch the proceedings unfold, sabi po ni Santa Maria. No amount of Rally's investigations in the House of Representatives, in the Senate, Supreme Court decision, sensationalized or fake news, blogging pronouncement from both sides will affect the ICC. Let's just watch them get cracking, sabi po niya. Tama. O ngayon, yung Dutch authorities, naghigpit na po doon sa Dahig dahil sa mga rallies na ginagawa ng mga pro-Duterte groups. Yan security around ICC tightened. Dutch authorities have tightened security around the ICC in The Hague, limiting access for supporters of former President Duterte. Tama lang mga kababayan ito. Kasi dapat walang disruptions. Gustong pressurein mga kababayan ng mga supporters ni Digong, yung ICC, na pauwiin na si Digong. Kailangan niya muna sagutin yung mga charges. Kung hindi mapatunayan na nagkasala siya, o di makauwi siya. Pero I think aabuti ng 8 years yung trial. Tulad po ni Laila de Lima, close to 7 years na nakulong. So malamang ganun din ang abutin po ni Digong. Kaya amanos na sila ni Laila de Lima. Kung ano yung ginawa niya kay Laila de Lima, nag-backfire lahat sa kanya. You see? Ang tawag dyan mga kababayan, divine justice. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami.
bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. At cellphone number niya po 773-798-7816.